Inaasahan nitong simula ng opensibang magtatapos sa lahat. Ihahanda na ni Putin ang entablado para kontrolin ang Donbas. Pero hindi ito nangyari gaya ng inaasahan niya. Nangangatog at tumatakbo ang mga Ruso bago sila maabutan ng Ukraine. Libo-libo ang hindi nakaligtas dahil sa pinakamatinding pagkasawi ng Russia ngayong taon. Mumultuhin si Putin nito habang buhay kung may kaluluwa siya. Masamang simula ng opensiba ng Russia ngayong tagsibol dahil sa Ukraine. Noong nakaraang linggo, tumaas ang mga kaswalti ng Russia. Sakto ring linggo ito nang simula ng Russia ang malaking opensiba ng tagsibol at tag-init na layong tulungan ng puwersa ni Putin sakupin ang linya ng mga kuta sa Donetsk. Importante ang mga lungsod na yon sa Russia para makuha ang Donetsk. Sa hilaga na roon ng Sloviansk at Kramatorsk, na ayon sa Institute for the Study of War or ISW, ay nagsisilbing dalawang pangunahing sentro ng lohistika para sa mga puwersa ng Ukraine na lumalaban sa Donetsk. Sa timog ay matatagpuan ang Konstantinivka, Drushkivka at Oleksevo-Drushkivka. Ang mga lungsod na ito ay matibay na depensa na higit isang dekada ng pinatatatag ng Ukraine. Kailangang pabagsakin ni Putin ang mga lungsod na ito para makuha ang Donetsk. Inasahang magsisimula sa tagsibol ng 2026. Iniulat ng punong komandante ng militar ng Ukraine na si Alexander Siersky sa Telegram ang malaking pagtaas ng sagupaan sa mga linyang ito simula Marso 17 na ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa loob ng 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw ng linggong ito, mula Marso 17 hanggang 2026, tumaas ang tindi ng opensibang aksyon ng kalaban. Paliwanag ni Siersky, bago niya dinagdag, sinubukan ng kalaban na basagin ang mga depensibong pormasyon ng ating mga tropa sa ilang estratehikong direksyon ng sabay-sabay. Matitinding labanan ang naganap sa buong linya. Sa 4 na araw, 619 na opensiba ang ginawa ng kalaban. Sa 619 opensibang aksyon sa 4 na araw, lampas 150 kada araw, aakalin mong nakagawa ang Russia ng ilang malalaking paglusot. Hindi ito nangyari. Hindi nakuha ng Russia ang halos lahat ng operasyonal na layunin ni Putin para sa kanyang mga sundalo. At upang lalong lumala ang sitwasyon para sa Russia, ang tanging tunay na nangyari para sa mga puwersa ni Putin ay isang bagay na hindi kailanman inasahan ng Pangulo ng Russia. Gusto ni Putin na maluwalhating simula sa opensiba ngayong tagsibol. Naranasan niyang pinakanakamamatay na araw para sa Russia sa digmaan sa Ukraine noong 2026. Maaring ito rin ang pinakamalalang linggo ng taon para sa Russia. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Noong Marso 17, nagsimula ang opisyal na opensiba na tumama kay Putin ngayong tagsibol. Ayon sa Telegraph, 1,710 sundalong Russian ang napatay o nasugatan ng Ukraine sa araw na yon. Nawalan din ng Russia ng napakaraming kagamitan, kung saan 20 sa kanilang mga sistemang artillery ang nawasak, pati na rin ang 230 nilang sasakyan at mga tangke ng gasolina. Ayon sa Telegraph, napigilan ng tangkang paglusob sa Zaporizhia. Bukod pa rito, nagkaroon ng malaking tagumpay ang puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tripulante. 900 sa mga napatay o nasugatang sundalo ay tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Mas lalo pang kahanga-hanga ang mga numerong ito kapag napagtanto mong halos doble na ito ng karaniwang arawang pagkawala na nakikita natin sa Ukraine nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa Independent, nawawala ng Russia ng 700 hanggang 900 sundalo bawat araw hanggang Marso 17. Pagkatapos, tumaas ang bilang sa mahigit 1,700. Ito ang patunay na nagsimula ng opensiba ng Russia na yung tagsibol. Hindi bagong taktika o estratehiya ang nagbibigay ng mga palatandaan. Pinapapita ng patuloy na pagpapadala ng mas maraming sundalong Ruso na inulit lang ni Putin ang taktika niya. Magpadala ng mas marami pang sundalong itatapon lang sa kamatayan at mas marami ang mamamatay. Hindi ganito ang dapat mangyari sa matagumpay na opensiba. Siguro pwedeng aliwin ni Putin ang sarili niya sa pag-iisip na isang araw lang naman yon. Oo, masamang araw yon para sa Rusya. Kakilakilabot na. Karamihan sa sundalong ipinadala ng Rusya sa Ukraine ay sugatan o namatay pagbalik. Pero tiyak, yun na ang pinakamalala para sa Rusya. At ang malaking sakripisyo ng mga tao ni Putin ay dapat sanang maghanda ng malakas na spring offensive ng Rusya. Hindi rin ito nangyari. Ayon kay Siersky, hindi nagtagumpay ang Rusya na makuha ang kanilang layunin sa unang linggo ng spring offensive. At pagdating sa bilang ng mga namatay, patuloy lang itong tumataas. Sa pagitan ng Marso 17 at 19, ibinunyag ni Siersky na nawalan ng Rusya ng nakakagulat na 4,840 sundalo na napatay, nasugatan
o na-neutralize sa iba pang paraan. Nawalan si Putin ng halos 5,000 sundalo sa 3 araw. Ibig sabihin, mahigit sa 1,600 sundalo ang nalalagas araw-araw. Maaring Marso 17 ang may pinakamaraming namatay sa Russia ngayong taon. Ngunit, hindi rin nalalayo ang Marso 18 at 19. Ayon kay Siersky, nawalan ng Russia ng 8,710 sundalo at napakaraming kagamitang militar at mga armas sa 1 linggo laban sa Ukraine. Inasahan ng Russia na mabigay ng pagkakataon ang pagkatunaw ng taglamig sa Ukraine. Ngunit ang naging epekto lang nito sa mga sundalo ni Putin ay mas maraming kamatayan na ngayon lang nila naranasan ngayong 2026. Naging kaaliwan ni Putin na pumantay ang pagkalugi ng Russia pagkatapos ng 3 araw na bangungot. Ayon sa TVP World, halos 1,000 sundalo bawat araw ang nawawala sa Russia ngayon. Sa loob ng 24 na oras bago ang Marso 22 umabot sa 900 at 40 katao ang nawala sa kanila, 3 air defense system, 3 tangke at 1 military helicopter, na siyang pangalawang helicopter na nawala sa Russia sa pagitan ng Marso 21 at 22. Ngayon, 1,000 na lang kada araw, Putin. Kung tuloy ito sa Russia, mawawala sa kanilang katumbas ng karamihan sa mga makabagong hukbo sa 1 taon. Muli, sa ikatlong sunod na taon. Bukod sa pangungutya, hindi aksidente ang malalaking pagkalugi ng Rusya. Maraming paghahanda ang Ukraine para sa spring offensive, kaya mabilis silang napabagsak ang mga puwersa ng Russia na hindi inaasahan ni Putin. Ipapaliwanag namin ng eksakto kung paano nagagawa ng Ukraine ang lahat ng ito sa loob ng ilang minuto. Mahalagang suriin ang spring offensive ng Russia at layunin ni Putin sa patuloy na pagsasakripisyo ng higit pang sundalo sa malagilingan ng karne na digmaan sa Ukraine. Nabanggit na ang pagtutulak ni Putin para sa Donetsk Fortress Belt at ang pagsulong sa direksyong iyon ang pangunahing layunin ng operasyon ng Russia. Tandaan na ang pagsuko ng Donbas, kung saan ang Donetsk ang huling natitirang bahagi, ay ang pangunahing hinihingi ni Putin sa mga usapang pangkapayapaan kasama ang Ukraine. Gusto ng leader ng Russia ang teritoryong ito. Kailangan niya ito kung gusto niyang makabuo ng kahit anong kwento ng maikling, espesyal na operasyong militar na layuning pabagsakin ng Ukraine sa loob ng ilang araw ay maaaring magmukhang kahit papaano ay tagumpay. Gayunpaman, gusto rin ng Russia na makapasok pa ng mas malalim sa katimugang bahagi ng Ukraine at naghahanda na ito para gawin ang hakbang na yon bandang pagtatapos ng 2025. Kaya tinangkang sumulong ng Russia sa Zaporizhia Front noong Marso 17, araw ng pinakamaraming pagkalugi nila. Kailangan ding makalusot ng Russia sa Pokrovsk Front. Kahit halos nakuha na nila ang lungsod ng Pokrovsk, naantala ang puwersa ni Putin sa direksyon ng baryo ng Rushina at hindi matatag ang kontrol nila sa mga kalapit na pamayanan. Kung hindi makakadaan sa direksyon ng Pokrovsk, kulang sa lakas ang pagtulak papunta sa linya ng mga kuta na kailangan ni Putin para magkaroon ng tunay na pag-usad. Diyan dumitaw ang mga sitwasyon tulad noong Marso 17 at mga sumunod na araw. Hindi na ihanda ng Russia ang kailangan para sa tagumpay ng militar ni Putin sa opensiba ngayong tagsibol at taginit. Malaking dahilan nito ay natutunan ng Ukraine kontrahin ang bawat galaw ng Russia. Ano-ano ang mga kontra na yon? Susuriin pa natin kung anong ginawa ng Ukraine, lalo na ang malaking hakbang nito na sumira sa mga plano ni Putin ngayong taon. Pero bago tayo lumalim, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. 3 mahalagang hakbang sa depensa ng Ukraine laban sa spring offensive ng Russia ang naging dahilan ng malalaking pagkalugi ng puwersa ni Putin, kabilang ang isang malaking turning point sa mga plano niya. Bago tayo mag-focus sa pangunahing salik, suriin muna natin ang 3 sanhi ng pagkalugi. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, sinabi ni Siersky na dahil sa matinding pag-atake ng Russia, gumamit ang Ukraine ng mga bagong asimetrikong paraan sa labanan. Hindi na nagbigay ng maraming detalye si Siersky tungkol sa mga taktikang ito. Sinabi lang niya na aktibong inaagaw ng mga tropang Ukrainian ang inisyatiba at patuloy na binabawi ang mga posisyon. Base doon, tila tinutukoy ng Commander-in-Chief ng Ukraine ang mga taktikang maghanap at pumuksa ng Ukraine nitong mga linggo para hanapin at puksain ang mga infiltrator na Ruso na nagtatangkang magtayo ng depensa sa teritoryo ng Ukraine. Nakita natin ang estratehiyang ito ng pabulaanan ng Ukraine ng pahayag ni Putin na sinakop na ng Russia ang Kupiansk sa dulo ng 2025 at simula ng 2026. Tumugon ng Ukraine sa pahayag na yon sa pamamagitan ng pagbibigay diin kung gaano ito kabulaan at ginamit nila ang mga search and destroy unit para gawin yon. Ang mga maliliit na unit na ito ay sadyang idinisenyo
para kontrahin ang estratehiya ng paglusot ng Russia, kung saan palihim na nagpapasok sila ng iilang sundalo sa isang posisyon ng Ukraine at nagtatago roon habang naghihintay ng karagdagang puwersa. Umubra ang taktika sa loob ng ilang panahon dahil nagdulot ito ng kalituhan sa panig ng Ukraine sa likod ng mga linya ng labanan. Nilalabanan ng Ukraine ang kaparehong taktika gamit ang sarili nitong mga search and destroy squad. Sinasalumat nila ang malilit na unit ng Russia gamit ang sarili nilang malilit na squad na katuwang ang mga drone operator para matukoy ang mga infiltrator na Ruso. Matapos matukoy, inihihiwalay at pinapatay ang mga sumisingit, kaya't ang anumang marupok na paghawak na inaangkin ng Russia sa teritoryo ng Ukraine ay gumuho. Malaki ang papel ng Search and Destroy Group ng Ukraine sa pagpigil sa Spring Offensive bago pa ito magsimula. Samahan niyo kami hanggang sa dulo ng video at ipapaliwanag pa namin ng mas detalyado. Natagpuan ng Ukraine ang isang matagumpay na estratehiya gamit ang kanilang mga Seek-Destroy unit. Pero hindi lang ito ang sandata na ginamit ng bansa para magdulot ng matinding pagkatalo nang nakita nating tiniis ng Russia mula noong Marso 17. Mahalaga ang estratehiya ng malalayong pag-atake ng Ukraine sa pagpapalakas ng mga atake nila laban sa Russia, pati sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo sa buong 2026. Noong Marso 9, naglunsad ang Ukraine ng record na 754 na drone laban sa mga posisyon ng Russia sa isang araw. Isang perpektong halimbawa ng pagtaas ng aksyon. Iniulat ng Militani na sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na 621 drone ang kanilang nawasak. Ibig sabihin, mahigit 100 pa rin ang umabot sa mga target mula sa okupadong Crimea at mga border oblast ng Bryansk at Belgorod hanggang sa malapit sa Moscow sa loob ng Russia. Pagkarinig ng mga numerong ito, parang kasing laki ng drone attack ng Russia sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Magkapareho ng sukat dahil pinalakas ng Ukraine ang long-range drone strategy, kaya umabot na ito sa antas ng Russia sa mga pag-ataking umaabot ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Ayon sa Forbes, mas umaabot na sa mas malalim na bahagi kaysa dati ang mga long-range na pag-atake ng Ukraine. Ang Flamingo drone missile hybrid ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahang atakihin ang mga target sa loob ng Russia gamit ang napakalaking lakas putok. Noong Pebrero, 20 nagpadala ang Ukraine ng isang Flamingo sa missile factory ng Russia sa Vokinsk. 1,400 kilometro o 800 at 70 milya mula sa hangganan ng Ukraine at Russia, gaya ng dati nitong ginawa. Anong koneksyon nito sa bagsak na spring offensive ng Russia at matitinding kawalan nila? Ang lahat ay para sa layunin ng kampanya ng pag-atake sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban ng Ukraine. Lahat ng pag-atake ng Ukraine sa Russia at mga sinakop na rehiyon ay layuning pahinayin ng makinarya ng digmaan ng Russia. Sa Vokinsk, ang pagsira ng pabrika ng missile ay nagbabawas ng mga projektil ng Russia laban sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi na kayang atakihin ng Russia ang ganong karaming target sa malalim na bahagi ng Ukraine. Kaya mas maituon ng Ukraine ang mga pagsisikap nito sa pagsupo sa mga paglusob ng Russia sa unahan. Lagi natin itong nakikita sa estratehiya ng pag-atake sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban. Halimbawa, kapag inalis ng Ukraine ang air defense sa mga sinakop na teritoryo, nagkakaroon sila ng tsansang tamaan ng mga sentro ng utos at kontrol, pagtitipon ng tropa, at mga puntong lohistikal na nagpapahina sa Russia sa unahan at ginagawang madaling target ang mga sundalo nila sa pag-atake. Pinalalala ng Ukraine ang sitwasyon sa Russia at kita na ang epekto nito sa opensiba ni Putin na yung tagsibol. Tungkol pa rin sa mga drone, narito tayo sa ikatlong punto. Naglabas ang Ukraine ng maraming FPV drone sa buong bansa, kaya't nagkaroon ng malalaking kill zone na kailangang tawirin ng mga puwersang Ruso. Kanina, sinabi namin na siyam, naraan sa mahigit 1,700 kaswalti ng Russia noong Marso 17 ay dahil sa mga pag-atake ng mga puwersa ng Ukraine na gumagamit ng mga sistemang walang tauhan. Ang malawak na paggamit ng FPV drone ang dahilan ng mataas na bilang na iyon. May kakayahan ng gumawa ang Ukraine ng hanggang 10 milyong drone bawat taon, simula pa nung taginit ng 2025 kung hindi man mas maaga. At kahit hindi pa nila naabot ang mga numerong yon dahil kailangan pa ng mas malaking puhunan para makarating doon, ipinapakita nito na ang paggawa ng FPV drone ay ginagawa sa napakalaking antas. Kahit ang mga lumilipad na tagapagdala ng kamatayan ng Ukraine ang naging pangunahing sandata na kinatatakutan ng mga puwersya ng Russia tuwing sinusubukan nilang sumugot. Ngayon, napakarami ng FPV drone ng Ukraine na mas marami ng supply ng drone kaysa sa bilang ng mga operator sa kanilang militar. Hindi masamang problema yon dahil napatunayan ng Ukraine na mahusay silang mag-train ng operator. Nariyan na ang supply ng mga drone at lalo pa itong mararamdaman ng Russia na magdudulot ng problema sa mga sundalo nito sa tagsibol at taginit habang sinasanay ang mga operator.
Malaking tagumpay rin ang nakakamit ng FPV drone ng Ukraine, hindi lang sa pagpatay ng sundalo. Noong Marso 20, iniulat ng Euromaidan Press na isang FPV drone ang napabagsak sa isa sa mga helicopter na Ko-52 ng Russia. Sinundan ng Ukraine ang pag-atake sa helicopter sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas marami pang FPV drone laban sa crew ng chopper na nagresulta sa kanilang pagkapuksa. Ito ang kinahaharap ng mga puwersa ni Putin sa buong harapan. 10,000 FPV at reconnaissance drone ang laging umiikot sa ere sa bawat rehiyong gustong pasukin ng Russia. Kapag may sundalo o kagamitan na makita, agad bumababa ang drone at winawasak ito. Sa pagsasama ng mga FPV drone at mga middle strike drone na napapahintulot ng pag-atake sa mas malapit na bahagi ng Russia, nakagawa ang Ukraine ng mga kill zone na umaabot ng halos 100 milya. Hindi na nakapagtataka na maraming sundalong Ruso ang namamatay dahil kailangan nilang dumaan sa mga lugar na puno ng drone bago makapagsimula ng pag-atake. Sa wakas, narito na tayo sa pinakamahalagang bagay na nabanggit natin kanina. Ito ang isang bagay, marahil higit pa sa lahat, na gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan sa Russia na naging dahilan ng pagkabigo ng kanilang spring offensive. Kaya't nagsimula tayong makakita ng mga pagkalugi na nakikita natin ngayon. Simple lang yon. Kontraopensiba ng Ukraine sa Timog. Noong Pebrero, umatake ang Ukraine sa mga posisyon ng Russia sa Timog at Timog Silangan. Winasak ang mga infiltration group gamit ang mga taktikang paghahanap at pagwasak. Noong Marso 3, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nabawi ng kanilang puwersa ang 460 kilometro kwadrado o humigit kumulang 177 milyang kwadrado mula sa Russia. Ito ang pinakamalaking kontraopensiba ng Ukraine mula 2023 na naging posible dahil nawala ng access ang mga puwersa ng Russia sa ilegal na Starlink terminal para makipagkomunikasyon sa frontline. Mahalaga ang kontraopensibang ito dahil pumalpak ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol sa dalawang dahilan. Una, plano ni Putin na gumawa ng buffer zone sa rehiyon ng Dnipropetrovsk. Ang buffer zone na yon sana ang mapapahintulot sa Russia na pigilan ng Ukraine na magpadala ng mga tropa sa pamamagitan ng access na yon para suportahan ang kanilang mga sundalo sa mga rehiyon ng Zaporizhia at Donetsk na sana'y magbibigay daan sa Russia na atakihin ang dalawang rehiyong yon ng mas malakas. Tapos na muna ang planong yon. Nasa Ukraine na ang tinatawag na buffer zone, ibig sabihin ay maaari rin itong magbigay ng suporta ng tropa at lohistika sa iba pang mga rehiyon ng Ukraine na nangangailangan nito. Ang paglusob ng Russia sa Zaporizhia ay naapektuhan ng pagkawasak ng buffer zone dahil pinahirap ito ng Ukraine at napilitan ng Russia sa isa pang problemang nabanggit natin kanina. Napipilitan ng Russia na pahinayan ang sarili para makapagkontratake laban sa kontraopensiba ng Ukraine. Ang reserbang para sa Donetsk at Zaporizhia ay kailangang ipadala sa mas timog na lugar. Iniulat ang ISW noong Marso 11 na dahil sa kontraopensiba, tila naipit ang Russia at hindi na kayang maglunsad ang buong opensiba sa lungsod ng Zaporizhia at pagtatangkang sakupin ang Orokhiv sa kanlurang Zaporizhia. Wala na talaga itong sapat na reserba na kailangan nito dahil inuubos ng kontraopensiba ng Ukraine ang mga reserbang iyon. Imbes na hayaan ang Russia na gumawa ng buffer zone, nagkontraopensiba ang Ukraine sa dalawang panig, pinutol ang mga puwersang Ruso na inakala ni Putin na ligtas at sinira ang mga plano ni Putin para sa opensiba ngayong tagsibol. Kaya nakikita natin ngayon na maraming tropa ng Russia ang nalilipol. Bumagsak na ang pundasyon ng opensiba ng Russia na inilatag noong huling bahagi ng 2025. At dahil pa rito sa pagkawala ng Starlink, ang mga commander ng Russia ay nasa panic mode na ngayon. Ang tanging magagawa nila ngayon ay utusan ng mga pinahina nilang puwersa na umatake sa Ukraine. Ang anumang iba pa ay nangangahulugan ng pagsuway sa utos ni Putin na sumugod anuman ang mangyari at tiyak na hindi sasalungat ang mga commander ng Russia sa Kremlin. Kaya nitong nakaraang linggo, record-breaking ang bilang ng mga napatay noong Marso 17, 2026, kung saan mahigit 8,000 sundalo ang nawala sa Russia habang bigo ang kanilang spring offensive. Ito ay naghahanda para sa mga susunod pang mangyayari sa mga darating na buwan. Ang opensiba ng Russia sa 2026 ay mas hindi magtatagumpay kaysa sa halos nabigong opensiba nila noong taginit ng 2025. Binalaan na ang Kremlin tungkol dito. Ilang ng unang military blogger ng Russia ang nagbabala ng makita kung paano binago ng mga kill zone ng Ukraine na hitik sa drone at ng mga inobasyon sa AI ang larangan ng labanan. Binalaan si Putin pero di siya nakinig. Maaring nasasaksihan natin ngayon ang simula ng isang pagbasag sa depensa na kahalintulad ng naisagawa ng Ukraine noong 2022. Para malaman pa ang iba, panoorin ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.